Disclaimer: information provided in this program does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this program are for general informational purposes only. No viewer or listener should not or refrain from acting on the basis of information provided in this program without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the program. Servicio Legal. Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Good morning mga katiwala. Sabado na naman, nagkakatiripo naman kita. Naghihirilingan naman kita digdi sa tuyang programang Serbisyong Legal. Maratana, tanganing magdangog, kaining sa tuyang interesting topic mo niyan. Pinunan niya to ini kang nakaaging Sabado. An manunungod sa pag-andam niya to sa maabot pong pirilian ngunya na taon, eleksyon, piga mamawot niya to na ining sa tuyang programa maging dalan tanganing mas maintindihan po niya to ining inaapod niya tong right of suffrage na igwaan lambang saro sa tuyaan diretso kan kada saro na magpili kan sa tuyang mga lideres sa tuyang nasyon asin sa tuyang mga komunidad. So welcome po kamuga boss na magpartisipar, magpadarakan sa indong suhestyon asin mga kahapotan digdi sa tuyang programa sa mga nagdadangog po sa tuya sa Radyo Veritas Legazpi 1008 siring man nagdadalan sa DCTV Channel 2 kaining sa tuyang istasyon an Veritas Legazpi asin sa tuyang Facebook page na nakakaibahan niya to ngunyan. Salamat asin welcome po sa Indogabos. Ipapadagos niya to an sa tuyang pinagdiskutir na topic kang nakaaging Sabado an manunungod sa maabot na pirilian. Kung narurumduman po nindo sa mga nakaantabay kang nakaaging Sabado, pinagtukar po niya to itong mga political culture na igwa kita lalong-lalo na pag nag-aabot po ang pirilian. And so we have discussed itong mga inaapod niya tong evils before elections, evils during elections, and evils after election. So pahapyawan tayo ining dikit bago po kita magpadagos. Mga evils before election, so pagbago nin party affiliation, dahil kan sa indang ambisyon, switching party affiliations for the sake of political ambitions, mga tigaapod niya tong mga balingbing, dahil lang kan sa indang political career na gusto nilang protehiran, using public funds for political advertisements, lalong-lalo na sa part kan mga incumbent public officials, elected public officials, na igwanin access digdi sa public funds, nagagamit ini minsan sa indang mga political advertisement, spending enormous amounts of funds, paggasto, both accountable and unaccountable, before and during kaining campaign period, and making campaign more of an entertainment circus for people and nagigiining occasion for black propaganda. Pinag-explicar nga to iyan kang nakaagi pong Sabado, rather than discussion of issues, pigpa para imbes na i-discuss o platforms and programs kang sa indang paggugobyerno, nagigiining lugar nin entertainment and mga pagpakaraot sa kada saro, pag-atake sa kada saro with all the gimmicks and pakulo. And people in turn ask for countless donations from candidates. So mga tao, sige manandurulok, naghahagad nin tabang, donasyon sa mga kandidato, solicitation digdi, solicitation duman, and people, lalong-lalo na before election, registering more than once in different precincts. Maski sa mga gadana nagbuburuto pa, nakalista pa. And syempre, even before election, igwana po, rampant ng maray ang vote buying. Asin kadakol na mga trapo politicians sa tuyang mahihiling before
elections. Then, pinagdiskutir taman po, mga katiwala, itong mga evils during election day itself. Yan. Diyan ta na mahiling sa mga flying voters, sa mga nagpapatakot, sa indang mga nagpapatakot nin butante using violence, guns, goods, and ano pa man na tiga goons, tiga garamid para ma-intimidar ang mga butante. And syempre, bribing election officials, including teachers, na iyo po ang nagsiserve na mga election officers. Then, saro pang rampant digdi itong tampering with ballots deliberately, miscounting votes, changing election results, mga siring kayan. Then, itong tiga-apudtang karamangan, vote buying, rampant pa yan pag siring kayo ni during election. Then, we also discuss, mga katiwala, kung narurumduman po nindo, itong evils after election. Ang number one kayan, protesting the final results as tabulated. Maprotesta, manungod kang resulta na minsan ang mamundo kay ni imbes na nakakapuuna after the taking office kaining mga elected officials, so day pa nakakapuon ng serbisyo na deserve kang tao na nagburoto, nagpiridi sa inda dahil kaining mga protestang ini using political office in order to pay election debts. Yan. Siyempre kang election, sabi tangani kayan, money talks during election. There is nothing that money cannot buy during elections. So, perming may katapat na kwarta. You want to win the election, you need an enormous amount of money. Kaya, pagkatapos kang election, ang usual scenario, ayan, namayad-bayad. Mamayad-bayad kang mga nautang, then there is that tendency na gamito na ang sa indang office para makakuanin pambayad. Nepotism in political appointments. Saro pa po yan. Kami naman. Tapos naman kamo. So mga relatives, mga mga accommodations kang mga politiko. Kaya igwa kitang mga ghost employees kadaklan na beses dahil kaining pagbayad nin utang na buot sa mga parientes. Inin pinag-aapod po niya to mga katiwala na nepotism and kickbacks in approving and awarding projects, mga siring po kayan. So magayunon so discussion ta kaini asin na pinagirumdum ko man kamo na sa maabot na eleksyon rumdumon ta na kung ano po ang sa tuyang itatanom, ano ang ilalaag niya to dyan, iyan manan sa tuyang aanihon. So that's why we really need to cultivate a culture of love instead ining culture of evil na nangyayari kaining election, before, during, and after election. Pinagdiskutir taman, kasabay po kay ito, mga katiwala, itong mga rasones kung ata tarampant ang vote buying during elections. Itong mga naglalakop na argumento nin mga tao na ang kwarta sa bulsa, ang boto sa balota, sayang man ngaya kang kwarta, pwedeng makatabang sa pamilya. Pinagsaro-saro ta ito na sabi niya to na gabus ito bako tamang prinsipyo o kaisipan during election. Sayang kung dai kuahon, ibaan makua. Yan, mga siring kaya na rason, sabi kan mga gurang palta rason. Saro iman sana ako sukadaklan man giraray nagpapabakal nin buto nga ta daig kuman kuhon sa sakuyang parte o kuahon ngayon kang leader. Anyway, so padagos po kita mga katiwala, tawan niya to nin dikit na pundasyon or basis nga ta kaipuhan po niya to bilang sarong simbahan na makiaram sa siring kaining proseso, lalong-lalo na ang pirilian, lalong-lalo na sa buhay politika, kan sa tuya pong nasyon, kan sa tuyang komunidad. So, gusto kong i-share sa inyo, ining ginibo ko pong refleksyon kang nakaaging December 16, 2021. So, several years ago, during the
itong mga aginaldo masses. Tinao ko po digding tema ining moral and religious dimensions of politics within the foreview of church's prophetic function. So ano ang sabihon ta aspeto moral as in religyoso kan politika na kung sain kita sasabuton ta po ini sa konteksto kaining inaapod niya tong prophetic function kang lambang saro sa tuya, lalong-lalo na bilang sarong simbahan. So, kadaklan na beses, perming nadadangog, ay, dapat ngaya irespeto kang simbahan ang separation of church and state. Yan, nayaon ngaya yan sa konstitusyon. Dapat ang simbahan ngaya dain nakikiaram. So, kaya ngunya naman na maabot na eleksyon, so magayon ini, maharani na naman ng eleksyon, kadaklan kan sa tuyang mga obispo, kadaklan po kan sa tuyang mga kapadean. Once again, they are becoming vocal in politics, lalong-lalo na sa mga certain issues and of course on certain candidates. So, and as expected, sabi ko po nga mga katiwala, many Filipinos once again start to criticize these moves and efforts. Pinagbabatikos ang simbahan tanata ngayata nakikiaram, nakikisawsaw ang simbahan sa buhay politika, invoking the well-entrenched doctrine regarding the separation of church and state. Ini po ang permitang nadadangog. Nada itaaram na ining constitutional doctrine pong ini na inaapod niya tong separation of church and state, ini ang nakakapahimo kung ata dapat po kita maging vokal, maging mapagmatsyag, asin magtaram, manunungod digdi sa nangyayari, lalong-lalo na sa buhay politika kan sa tuya pong nasyon. The church expects its members to be vocal regarding politics, especially, lalong-lalo na po kung an-inwelto na, iyo po ang manunungod sa moralidad, asin ining mga inaapod niya tong intrinsically evil acts na iyo na po ang nahihiling as inamamatean ta. Lalong-lalo na itong pinag-mentionar ta kang mga nakaaging Sabado, manunungod kan mga evils na nangyayari during, after, and before elections. So kaipuhan ta pong magtaram. And that is allowed by law. Bako po yan illegal sa parte kan simbahan na makiaram.